Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang tungkol kay Ripple. Kung saan ang sabi po rito ay SEC eyes $2.6 billion fine for Ripple. Kaya yan raw po. Ito po yung tungkol sa kaso ni Ripple. Yan, kung saan ay ito po ay kinaso ng US SEC at ito po yung selling daw ng unregistered securities nitong si Ripple sa kanyang mga institutional investors. Kaya yung nakikita raw po na penalty dito na kailangan pong bayaran ni Ripple ay umaabot daw po sa $2.6 billion. Ang laki po niyan mga ka-crypto. At atin pong aalamin dito or pag-uusapan po natin ang kanilang naging basihan sa kanyang kung sa ganito kalaking fine para kay Ripple base kay US SEC. At ayun, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, sabi rito ay popular XRP community member Ashley Prosper has taken to the X, formerly Twitter platform to highlight why the US SEC is actively pursuing the Ripple case. Kaya ayan po. Ang naglabas po ng kanyang pananaw dito ay isang community member ni XRP na si Ashley Prosper. Kanya po itong ibinahagi dito sa kanyang X account or ang dating itong si X ay ang dating Twitter po yan. Kanya pong siya po ay nagbigay ng kanyang pananaw kung bakit ang US SEC ay talagang napaka-aktibo sa paghahabol dito kay Ripple. At ayan, sabi po rito ay the US SEC which alleged Ripple violated the law by offering and selling XRP as an unregistered security. Claimed the crypto payments company sold 4.9 billion XRP to institutional investors from 2013 through the end of third quarter of the year 2020. Kaya yan po yung akusasyon ng US SEC against dito kay Ripple. Ayon pa si US SEC ay violate daw po ni Ripple ang batas sa pamamagitan po ng pagbebenta or pag-o-offer ng XRP kung saan ay hindi raw po registered or unregistered na security sa kanyang mga institutional investors. At yung kanilang nabenta raw po ay nasa 4.9 billion na XRP. Yan, XRP po yan na token, 4.9 billion. At nagsimula po yung kanilang pagbebenta na ito nitong nakalipas na taong 2013 hanggang po sa pagtatapos ng third quarter ng taong 2020. At the time of the filing in 2020, the SEC noted that the 4.9 billion XRP was worth $624 million. Interestingly, the value of the 4.9 billion XRP has skyrocketed in value to $2.69 billion. Kaya yan po yung naging basihan US SEC dito. Nung kinasuhan po ng US SEC itong si Ripple noong taong 2020, ay yung halaga po ng 4.9 billion na XRP token na ito ay nasa $624 million. Ayan, higit kalahating milyon. Pero ngayon, at tumaas po ang presyo ng XRP, yung 4.9 billion na XRP token na ito ay nagkakalaga na po ito ngayon ng $2.64 billion. Kaya yan po yung naging basehan ng US SEC dito sa penalty na kailangang bayaran ni Ripple. Kaya sa tingin ko ay napakalaki nito, kaya malamang ay ito yung posibleng dahilan kung bakit sinusuppress nila ang presyo ni XRP para hindi ito tumaas. Kasi yung pag tumaas yung value nito, 4.9 billion na XRP token, ay malaki po yung sisingilin or kailangan po nilang bayaran dito kay US SEC. Kasi ito na nga yung pinagbabasihan, yung 4.9 billion na XRP token na ito. Kaya malamang ay yan talaga. At gusto nilang pabagsakin ang presyo ng XRP Yan, para bumaba yung penalty
na kailangan nilang bayaran. Kaya parang sa aking sariling opinion lamang po ito. Ayan, baka malamang ay yan talaga yung pinakadahilan nila kung bakit ay mukhang may manipulated itong si XRP. Kasi yung pagtataas yan, sabihin natin sumabog yan, kikita na rin ng malaki ang US SEC kasi lalaki yung value ng 4.9 billion XRP token na ito. Kaya magsasaya ang US SEC dito sa kanilang sisingilin na penalty or fine kay Ripple. Notably, Prosper said if the SEC successfully proves its claims against Ripple regarding institutional sales, 2024 could become the biggest fiscal year the commission has ever had. Kaya yan, kung napatunayan daw po ng US SEC, yan yung kanilang akusasyon dito kay Ripple, kaugnay po rito sa institutional sales ngayong taong 2024 ay ito raw yung kanilang magiging pinakamalaking fiscal year. Yan, magkakaroon sila ng commission. Kaya yan po ay ayon kay Ginoong yan, hindi natin alam kung babae po siya o lalaki. Pero ayon po kay Ashley Prosper. Kaya yan lamang po yung aking sariling opinion. Malamang ay ganyan po naman po siguro yung dahilan kung bakit minamanipula nila ang presyo ni XRP para hindi po tumaas yung kailangan nilang bayaran na penalty kay US SEC. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.